Magandang oras at magandang buhay sa ating mga katiyats at sa ating mga kababayan buong Pilipinas at sa lahat ng Pinoy, sa lahat ng sulok ng mundo. Ito ang history ng ating gold reserve. Noong 1973 dahil sa Nixon shock, inalis ang ginto na pang-backup sa pera ng iba't ibang mga bansa. Nabuo rin noong 1974 ang US-Saudi Oil Deal Agreement, kapalit ng pagbibigay ng mga armas at technological machineries ng Amerika sa Saudi Arabia. Sa agreement na ito, 50 years nire-require lahat ng mga bansa na ipalit ang kanilang pera sa US dollar bago makabili ng langis sa Saudi Arabia. Natapos ang agreement na ito ngayong 2024 at ang matindi nito, hindi na nag-renew ang Saudi ng agreement sa Estados Unidos. Nako, mga ka-TS, ito yung malaking problema. Kasi mayroong ngayon, chismis all over the world na babagsak na daw ang dolyar kasi ang mga bansa ay babalik na sa standard na gold reserve. Ibig sabihin, kung sinong bansa ang mayroong maraming ginto, ay ang bansa na mayroong malaking halagang pera. Example, tayo ang pinakamaraming gold reserve sa buong mundo. Ibig sabihin, ang ating pera ang pinakamahal, pinakamalaking value. So, ibig sabihin yan, kung walang ginto talaga ang Amerika, toilet paper lang yung kanilang mga dolyar, sabi ni Karen Hudes, ay fiat money. Kung ganun, mas mataas pa ang value ng Philippine peso in the future kapag babalik na ang lahat ng bansa sa standard na gold reserve. Napakagandang nito, balita. Kaya dahil sa naganap na ito, tiwalang-tiwala si PBBM na hindi mawawala ang value ng Philippine peso kahit na tuluyan mawala ang dolyar. Dahil ang pera natin ay backup ng napakalaking bulyon ng mga ginto na nakahiga sa basement ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa East Avenue, Quezon City. At nakadeposito sa mga naglalakiang mga iba pang mga bangko sa bansa. Kaya nga, marami ang pumupunta kay PBBM, marami ang bumibisita kasi gusto nilang bumili ng mga gold bars na ito. Ang problema nito ay sa kapanahonan ni Pinoy ay mayroong pinalabas doon na 350,000 tons pinalabas yung gold bars sa Central Bank. Kaya ang natira diyan ay kunti na lang. Saan na kaya napadpad yun, di ba? At nang ibalik yung 350,000 tons na gold bars sa Pilipinas ay missing yung 500 tons. Kapanahonan yun ni Pinoy, anak ni Cory, na presidente ng Dilawan. Kaya nababawasan na yung ating gold reserve yan sa Central Bank basement ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi na yan kadami noong kapanahonan pa ni Marcos. Kasama dito ang mga tinatawag na Santa Romana Estate ni Father Jose Antonio Diaz, alias Colonel Severino Santa Romana, ang mga kayamanang galing sa mga emperor, mga hari, mga sinaunang kaharian ng Pilipinas, mga raja, sultan, at mga lakan, at pinagsama-samang mga ancient wealth ng Pilipinas galing sa mga Mongolian raiders na mga kayamanang napadpad sa Pilipinas noong kasagsagan ng Mongolian Empire sa ilalim ng pamumuno ni Genghis Khan. Yan ang origin ng ating gold. Hindi lang yan galing sa pagmimina dahil likas na maraming ginto ang Pilipinas. Dahil sa pagmimina ay meron din tayong naiipong thousand of tons of gold bars. Sa mina lang yon. Pero pag isama natin ang mga ancient wealth na pinagkatiwala sa mga babaylan, sa Mount Arayat, Mount Mikiling, sa Montalban, mayroong mga ganong mga ginto. Yung wealth ni King Bernardo Carpio ng Asturias na ginawang isang urban legend o alamat sa Rizal Province para maitago ang tunay na istorya. At iba pang treasure site ng mga ancient Philippine ancestral wealth. Talagang maraming ginto ang Pilipinas. Kaya nagkaipon-ipon yan sa panahon ng Marcos. At tinunaw lahat yan at ginawang gold bars ng Pilipinas na may tatak mismo at serial number ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pangatlo sa mga Yamashita treasures, World War II loot of Japanese Imperial Army na naipon din sa Pilipinas. Ito pang dagdag tong kay Yamashita, 7,000 metric tons. Ang dami niyan.
ng Emperor Treasures. Yun yung pananakop nila noong World War II. Ito ay kayamanang pinagnanakaw ng mga Hapones mula sa China, Manchuria, Tibet, Korea, Mongolia, Vietnam, India, Myanmar, Laos, Indonesia, Malay Peninsula, Borneo, Sabah at iba pa. Kaya yan ang origin nitong tinatawag na gargantuan wealth ni Marcos. Sa panahon lang talaga ni Marcos nagkaipon-ipon yan dahil sa talino ni FM ay ganun ang nangyari. At dahil sa siya ang presidente noong kanyang panahon ay napakaswerte talaga ng Pilipinas. Kaya ang daming nainggit kay FM. Kaya nilaglag talaga siya dahil diyan sa mga gintong yan. At iba pang Southeast Asian countries noong kasagsagan ng World War II, nakuha din doon ang mga gintong yan. Kasama sa mga niluuban at ninakawan ng mga Hapones. Ang mga gold na ito ay ang mga nanirahan, ang mga minahan at mga bangko sa Pilipinas noong panahon ng Japanese occupation sa Pilipinas. Talagang maraming meron tayong gold reserve noong World War II, 500 tons yata yon na tinago ng mga Amerikano, isinakay sa submarino at itinakas galing doon sa Malinta Tunnel. Meron talaga tayong gold bars, wala pa yung gold bars ni Marcos, ay meron ng reserve ang Pilipinas na nasa 500 tons of gold bars galing sa mga minahan. Kung saan binigyan ng iba't ibang bansang claimants ang mga looted gold ng 30 years para hanapin sa Pilipinas ang mga kayamanan nila. Ito yung gumawa si Marcos ng paraan na para maklaim ng ibang bansa na ninakawan ng mga Hapon. Binigyan ni Marcos ng 30 years ang mga claimant ng mga ginto na yan. Kaya nang ideposito niya yan, ay wala munang interest yan for about 30 years. At hindi pwedeng mag-claim yan. Hindi yan pwedeng mag-claim kahit ni Marcos, kahit ng mga anak ni Marcos, kahit si PBBM, ay hindi mag-claim yung within 30 years kasi yun ang taon na pwedeng kukunin pa yon ng mga taga Borneo, ng taga Malaysia, kung sino man ang claimant ng mga gold bars na yon. Pero dahil sa ni Marcos, ni FM, napakatalino, ay hindi na makukuha yon kasi tinunaw na remelt, wala ng serial number. At hindi na makilala na mga ginto nila yon dahil ang tatak ay Central Bank of the Philippines. Napakagaling, di ba? Kaya ngayon, sa mga susunod na mga dekada, ay medyo ang Amerika ay medyo medyo natatakot na. Kasi sa totoo niyan, ang Germany talaga ang pinakamaraming ginto. Ang Amerika kasi ay parang imagination lang yung dami ng ginto. Pero sila kasi ang nagkontrol ng pera sa mundo, yung dolyar. Pero ang backup na ginto nila ay sabi ng iba ay imaginary lang. Yung 8,000 metric tons na deposito sa kanilang World Reserve ay fiction lang daw yun. At ang piniprintan nila ay papel, dolyar na walang backup gold. Pero dahil sila nga yung pinaka-powerful country, ay siyempre, ang kanilang pera ang pinaka-mataas na value. Okay? At, swerte natin at ang gargantuan wealth, itong pinakamaraming ginto na pinag-ipon-ipon, ang gargantuan wealth refers to all the gold in the Philippines. Yung gold from ancient times sa mga raja, gold galing sa mga Incantadya, yung galing sa mga Nitibo, galing doon sa Santa Romana Estate ni Father Antonio Diaz, at of course, panghuli diyan ay galing sa Yamashita Treasures. Kaya tinatawag ito na gargantuan wealth. Hindi na ito tinawag na Yamashita Treasures. Kasi ang Yamashita Treasures ay parte lang ng gargantuan. Mas malaki ang gargantuan treasures.
Kaya nga sabi ni Karen Hoodies na merong almost million tons of solid gold bars sa Pilipinas. Ang iba ay ibinaon, muli reburied in a secured underground vaults, at ang iba ay ikinalat sa 170 banks all over the world. Kapag itotal daw yan, ay halos umabot sa 1 million tons. Nako, gargantuan wealth. Kapag ganyan, talagang Pilipinas ang pinaka-powerful country in the world sa future kapag lalabas yung mga gargantuan wealth na yan. Pero ayon sa mga chismis, yan ay hinawakan ng makapangyarihang tao sa Amerika. Yun yung nasa deep state na sinasabi. Kung merong United States of America, ay meron ding tinatawag na deep state, controlled ng pinakamayaman na tao sa mundo. At yung ibang mayaman ay sa papel lang yun na mayaman. Ang talagang mayaman ay yung nandyan, naghawak ng itong lahat ng pera, nagkontrol sa mga bangko sa buong mundo, sa mga central bank ng bawat bansa. Ang taong ito ang nagkukontrol. Aking banggitin, ang clue niyan ay ang Rothschild family ng Washington, D.C. Okay, so ito lang ang aking topic ngayon, mga ka-TH, mga kababayan, tungkol sa gargantuan wealth at bakit ang Pilipinas ay magiging superpower in the near future dahil sa gargantuan wealth na ito. Kapag lumabas ito, kapag totoo ito, dahil meron talagang mga nagsabi na totoo yan, wala kasing usok na hindi sumisingaw. Diba? Lahat ng sikreto ay lumilitaw. Kaya sana ay totoo ito, and in the future ay sana magagamit yan, kasi ang monetary natin in the future ay hindi na, yung currency natin ay hindi na dolyar ang pinakamataas na value, kundi kung sino mang bansa ang merong napakataas na gold reserve, malaking gold reserve, ay siyang pinakamayaman at powerful country in the whole world. Hallelujah! Ako'y magpaalam na, mga ka-good news, mga ka-TH, mga kababayan, hanggang sa muli. Paalam!